Kita naman, Mens, no? Kita naman yung screen. Opo. Okay po. Opo, ma'am. Okay. So, by the way, ayan mga Mens, no? Ang topic natin for today is manual. When you say manual, ito yung mga kailangan mong gawin kapag nag-join ka sa business or yung first step mo. Okay? What to do after joining or starting the business, right? Parang ganito. Kapag bumili ka ng appliances, lahat yun may manual. 'Di ba? Para alam mo kung paano mo siya gagamitin. Ano yung mga specs niya, ano yung mga features niya para magamit mo siya ng maayos. So, ganun din dito sa business. 'Di ba? Meron tayong manual para at least alam mo kung paano gagawin yung business natin. Okay, so sabi dito, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. 'Di ba? Minsan kasi may mga nag-iisip na, kaya siya ganyan kasi magaling na siya, kaya siya ganyan kasi matagal na siya, 'di ba? So, pero before din talaga naging magaling or before nakita niyo yung mga top mentors, lahat yon nagsimula lang din. Okay, nagsimula lang din na kagaya mo. So, if you start right now, 'di ba, yun lang yung kailangan mo, 'di ba, makapagsimula ka as soon as possible. Okay? And number one na kailangan natin, syempre unang-una, personal development. So, ano kailangan sa personal development? Number one, empty cup, 'di ba? So, sa business kasi natin, merong sakit ang mga networker, no? Which is acne. When you say acne, ito yung tipo na every time na may mapapakinggan kang training, ang lagi mong sasabihin, alam ko na yan. Nagigets nyo? Diba? Minsan kasi darating ka sa ganong point, so yan yung kailangan mong labanan, no? Yung pagiging acne. Okay? Kasi yung business natin, paulit-ulit lang yung training niya. Ay ang 5 manual, um, YouTube Dreams, paulit-ulit lang talaga. So, kailangan ikaw, paulit-ulit mo din, ikaw, na mag-empty cup para lagi kang matututo. Always mo i-empty yung cup mo. And ano pa, pangalawa, yes, mentor attitude. 'Di ba? Minsan kasi merong mga tao na dinadala nila yung title nila. Let's say manager ka or mataas position mo. Tapos ang mag-handle sa'yo is bata o kaya naman mas mababa yung position sa'yo. 'Di ba? Pero dahil mentor mo siya sa business, you have to say yes. 'Di ba? Pag sinabi niya mag-host ka, ano sasabihin? Yes, mens. Pag sinabi na mag-tee up ka, ano sasabihin? Yes, mens. 'Di ba? Yun lang yung lagi mong sagot. Yun lang yung kailangan na lagi mong sagot. Every time na may ipapagawa sa yung mentor mo. Kasi ang lagi nating iisipin ng mga mens, walang ibang ipapagawa yung mentor natin na ikakasama natin. Okay po? And next natin, number 3, GLLA. Good learning, listening, and lecturing attitude. Ito, kailangan yan yung automatic ka na when it comes sa mga trainings, mentorings. 'Di ba? And part lang din yan kanina sa pangalawa. Number 4, learn the business fast. 'Di ba? So, hindi sinabing learn the business. Ang sabi, learn the business fast. Learn and share the fastest way you can. 'Di ba? Kasi parang ganito po ng mga mens, um, kilala na kasi ang I am worldwide ngayon, no? Nakikilala na siya. So, kailangan ikaw mismo, na-engage mo na siya sa mga kakilala mo, kung saan mo siya pinapakilala. Kasi baka mamaya magulat ka, member na siya. 'Di ba? Power of now. Baka member na siya, tapos, ang sasabihin sa'yo, ay hindi mo kasi ako naalokan. Ay hindi ko alam na nagbabarley ka. Hindi ko alam na nasa I Am Worldwide ka. 'Di ba? So, yun yung reason. And next is, you have to save notes. Siyempre, ink is better than think. Kasi ito lagi yung tatandaan, no? Wala, wala kang maituturo kung wala kang alam. 'Di ba? So, yun po yung kahalagahan ng training. Kasi darating yung time, magkakaroon ka ng leaders. And syempre, ikaw yung isa sa unang magturo sa kanya. Okay? Wala kang maituturo kung wala kang in-attendan. Ano ba kailangan mo attendan? Ayan, yung kasunod, IBP, trainings, and mentoring.
Yan yung mga kailangan mo para matuto ka. Okay, yan yung mga kailangan mong pasukan para matuto ka. Next, be active on your groups, group chat, and company activities. Ano pa, what to do next. And the importance of setting goals. Kapag okay na yung attitude mo, or yung personal development mo, nagawa na natin, you have to set goals naman. Okay, goals naman po. So, bakit kailangan mo mag-goal setting? Number one, it gives you direction. 'Di ba? Para at least, alam mo kung saan ka papunta. Alam mo kung anong ginagawa mo, ano pa ba? Parang 'pag, ah, gumigising ka, excited ka everyday. Next is siyempre automatic mamu-move or mai-inspire yung mga downlines mo pababa. Kasi 'di ba, ikaw pababa. Yun lagi ang lagi mong titignan, ikaw pababa. 'Di ba, kahit kahit mag-diamond, mag-crown alpha si Mentor Naomi, ang leader mo walang ibang tinitingnan, ikaw pa din. Since ikaw yung tao na malapit sa kanila. Okay, next. Number one, ano ba kailangan mga goals mo? Number one, make sure you're an executive account holder. So, kung associate ka pa, make sure mo na makapag-upgrade. Much better if upgrade or pay rank. Pero kung hindi pa kaya ng rank up. Okay? Number two, be a mover. Diba? So, yan yung mga kailangan natin na basic, no? Para at least makapag-start tayo mag-goal setting. Number three, be a mover maker. Pag mover ka na, yung dalawang tao na tatulungan mo, tulungan mo lang din sila maging mover. Isahin sa goal. So, after nun, okay na. Ano pa? Third, direct referral. Bakit? Para ma-activate yung infinity bonus. Isa sa mga kitaan ng IAM Worldwide para hindi masayang, no? Next, fourth, direct referral para kung naka-executive ka at executive lahat ng nakuha mo, pwede mo nang ma-hit yung first of many just for you bonuses mo. Okay? And ano pa, non-stop DR and mentoring, syempre, quantity first before quality. Okay? Parang ganito lang po yan mga mens, no? Para lang siyang deck of cards or mga baraha. 'Di ba? Kailangan mong bumunot ng bumunot hanggang makakuha ka ng alas. 'Di ba? Pero pag bunot mo, hindi naman all the time alas. Kaya bunot ka lang ng bunot. So, ganun din dito. Hindi naman all the time alas yung tao na makukuha mo. Minsan joker, minsan normal lang. Basta ang point, mag-direct ka lang ng mag-direct. Okay, number 7, hit sapphire rank. Ayan, no, yung mga rank natin sa company. Next, hit team and company incentives. So, sunod-sunod na yan. No, once na na-hit mo yung sapphire, and may automatic na yung mga team and company incentives kapag ikaw nagra-rank up ka. Okay? And next po natin, ayan, mga do's and don'ts, no? Ano ba yung mga kailangan mong gawin, yung mga pwede mong gawin at hindi dapat gawin. Okay, sa pag-i-inviting naman, mga mens, long-term goal is to build your solid team. Okay, so invite 2 to 4 of your closest friends. Bakit ba namin, mens, Mentor Grace, ba't ba namin kailangan lagi mag-focus muna sa war? Kasi po, mga mens, no, ang war mo, yan yung mga tao na kakilala mo na before ka pa mag-IAM. So, ibig sabihin, establish na yung trust or yung tiwala nila sa'yo. So, hindi ka na masyado mahirapan. Okay? And next, sa mga inviting natin, marami tayong iba't ibang approaches. Pag number 1, business owner ang kausap mo, you have to be straight to the point. Diretso ka na. Diretsa, pag sinabing, hello sister, may business ako, ganito, ganyan. Business agad. Since open-minded naman po ang tao at business owner naman siya, okay lang maging straight to the point. O kaya naman direct to the point. Okay? So, next, pangalawa, product or health approach, okay? Kailangan din dito, straight approach. Okay, paano straight? Kagaya lang din kanina, you have to be straight to the point, direct to the point, straightforward. Kailangan mo yon, no? Ang iaano mo lang, hello, kilala mo na ba yung ganito? Hello, umiinom ako ng ganito. Yung tinitake ni na Maritoni, ni na Piolo, sino pa ba? Ni na Small Laude.
'Di ba yun yung mga pwede mong sabihin para at least makuha mo sila sa products. Okay, are you learning? Next po is employee approach. So, sa employee approach, hindi ka pwede maging direct to the point na may business ka. Kasi kapag employee, ang lagi nilang iniisip is gastos. So, pag sinabi mong business, gastos yan, ganito yan, wala akong time dyan. So, ang gagamitin mo, racket. O kaya naman extra income. Okay? Parang sasama mo siya. Next, third party. Okay? Kasi ang tao ayaw ng direct na binibentahan. So, paano natin siya gagawin? Hello, may racket ako ngayon. Baka may kakilala ka na naghahanap. Recommend mo ako para at least matulungan ko sila. So, yung tao ngayon mapapaisip, no? Kasi parang ako din kaya naghahanap ng work. So, why pa ako maghahanap ng tao na ipapakilala sa'yo kung pwede namang ako na lang. Nagigets nyo? So, yun yung part ng third party approach. Okay? So, next, scheduling. Ayan, when it comes sa mga talks, no? Pag magpapatalk ka or magpapaschedule ka, syempre, schedule at least 1 to 2 days before the talk, no? Or the presentation. And syempre, pag ikaw magpapatalk ka, ano ba kailangan? Kailangan alam nung mentor mo yung pangalan ng client, syempre, no? Tapos, background. Paanong background? Dati siyang nurse, o kaya dati siyang ganito, estudyante siya. Para at least, alam na ng mentor mo kung paano niya ngayon kakausapin yung tao. Pangatlo, date and time, syempre, and yung venue nung meeting nyo. And lastly, idea. Paano idea? Kailangan mo bigyan yung mentor mo ng idea kung ano ba yung gusto ng client, like gusto niya ba ng barley? Men's interested to sa barley. Men's interested to sa Garcinia kasi gusto niya pumayat. Diba? Men's interested to sa income. Nakita niya kasi yung post ko. Yung mga ganun. Kailangan may idea lagi. Next, confirm a day and on the day before the meeting. Ayan, kailangan may confirmation. Yung mga biglaan, case to case po yun. Okay, like on the spot, case to case yun. And lagi nyo i-check din kung busy ba yung mentor, no? Para at least malaman nyo po kung available din. And next, ayan, hindi na to updated pero may mga schedules tayo. Sa office, no? Monday to Saturday, meron tayong training. Ang Thursday lang nababago kung minsan testimonial, minsan special training, no? And meron din tayong mga IBP. Ayan, tuwing 5 p.m. And next. Okay. Ano bang kailangan, no, kapag magbe-venue ka or let's say may itutok kayo na offline? Pag offline po, ayan, syempre, invite on a neutral ground. Diba? Pag i-invite mo siya, kailangan yung location. Okay, let's say nasa coffee shop kayo. Sabi dito, location of the table, corner. Kailangan nasa dulo kayo. Okay, or nasa kanto. Para at least, bakit, no? Para at least, hindi madidistract ngayon yung kausap mo sa mga dumadaan. At the same time, ano pa bang mga seating arrangement? Nakaharap siya sa'yo at sa wall. Para at least kung may dumaan, may nakita, alam mo yun, hindi malilihis yung mata niya. Kasi ang nakikita niya lang ikaw at saka yung wall sa likod mo. So, ganun, no? May mga tama rin po tayong mga seating arrangement dyan sa ating offline talks. Ano pa? Never at prospect's home or any territorial ground. Let's say, bahay ng client. So, kung kaya namang lumabas, much better. Kahit any coffee shop, McDo, or what, ang mahalaga lang, wala kayo dun sa place ng client. Bakit po, no? Kasi baka mamaya, ang dali ma-distract. Diba? Let's say, nagtutok ka. Tapos, yung anak niya, kailangan ng ganito. Diba? So, syempre, dahil anak niya yun, ano sasabihin siya, teka lang yung anak ko, ganito, ganyan
'di ba? So, maraming puwedeng mangyari kapag ikaw is nandun sa territory noong kakausapin mo. Tapos puwede ring antukin, puwedeng mahiga sa sofa, alam mo yun? So, ang daming puwedeng para hindi siya maging interested kapag nandun ka sa territory niya mismo, okey? And next, sabi dito ABC rule, this is the part na this is your part 'no, kapag magpapatok ka. ABC rule or yung tee up. So, sabi dito, you have to keep it short and simple, 'no? Kapag magti-tee up ka, kailangan mabilisan lang, okay? Parang quick quick background lang nung tao at the same time yung resulta niya. Hindi mo kailangan na sobrang haba, 'di ba? Para at least hindi siya tunog scripted. At the same time, hindi mo rin kailangan gawin in front of your mentor. Kailangan bago dumating yung mentor mo, na-tee up mo na siya. Okay, kailangan bago pumasok yung mentor sa Zoom, naipakilala mo na siya. Para at least ngayon, yung tao or yung client mo, makikinig, pakikinggan talaga yung speaker or yung magpe-present. Okay po. Next, presentation. Siyempre, unang-una, you have to set up your home office. Always turn on your camera. Always mute your mic. Yan yung mga basic natin. Be active. Be active ka sa chat box, no? Kapag nagtatanong yung speaker, answer ka. Pag sinabing type 1 ka, yung mga ganon. Okay? Listen in focus. Use the power of nodding. Okay? And ano pa, pag Zoom and offline, syempre, ayan, yung mga don'ts natin, wag humiga at kung ano-ano yung ginagawa. Kasi nakaka-distract po yun, no? Next, don't eat during the presentation. Syempre, wag kang kakain, no? Kasi ano yun, disrespect sa presentation. Don't leave during the presentation. Don't use your phone while your mentor is presenting. And don't ask questions while your mentor is presenting. Like, mens, tama ba? 3-5 yung ano, diba? So, di kayo pwede magtanong. Pwede kapag kayong dalawa na lang. Pero pag may client, wag muna. Kasi isipin ng client, hindi mo alam yung pine-present. Okay? Sana po nagigets, no? Closing, ayan, this is the critical part. Sa pagko-close ng deal, syempre mga mens, you have to be confident. No, kailangan confident ka na effective yung products natin, confident ka na maganda yung opportunity na meron tayo. Okay? So let them feel this nothing to lose and something to gain. Yun yung wala namang mawawala. 'Di ba? Instead, pwede ka pa magkaroon kapag sinubukan mo. Ano pa? Tutulungan versus peperahan mindset. Ayan, no, ramdam na ramdam po yan ng client. Kaya we have to make sure na maayos yung heart natin. So, heart check ka din. Okay? Main goal is on the spot or yung odds. Diba? Ang mindset mo lagi, mapa-on the spot mo yung client. So, paano na siya mangyayari, no? Ano pa ba yung mga don'ts natin? Don't let your mentor close it alone as he or she will already seem pushy. Diba? Pag siya na yung nag-talk, siya na yung nag-present, kailangan sa closing part, teamwork na kayo doon. Kasi pag siya pa yung nag-close, ang pushy na ng dating. Okay? So, next, ano pa? Never assure the prospect that income is guaranteed. Income will depend on the effort, no? And never refer first before joining. Yung mag-refer muna ako, tignan ko muna kung effective, tapos tsaka kita babalikan para mag-join ako. Okay? So, bawal po yun, no? Next, closing tips. Ayan yung mga cut-off natin. Pwede mo siyang isend. Cut-off, like, pwede ka na mag-refer para pagdating ng cut-off, may income ka na. Ano pa, reservation. Preserve tayo ng slot mo. Pag ikaw na una, alagay ko to under mo. Parang one leg closing lang din siya. Ano pa, credit card credit card option, yung mga pwede tayo mag-credit card. Tapos ano pa, abono. Pero case to case yan na kung cold market at hindi mo naman kilala, wag mo na muna pa-abonohin. Okay? So next, I think this is the last part. Encoding and spillovers, no? Kapag encode naman, mga mens, you have to ask your mentor. 'Di ba? Ask mo sila, paano ba mag-encode? Unang direct mo pa lang, kailangan ikaw na mag-encode. Para sa pangalawa, kaya mo na kahit wala yung mentor mo.
Okay, extreme left and right lang naman po siya. Sa first direct encoding mo, normal po yun. Bakit magtataka ka? Bakit nilalagay ko sa right mens, hindi hindi mapindot? Left lang ng left. Kasi baka ang left mo is spillover side. So, dun talaga ang first direct natin. And para maging mover tayo, yung pangalawang direct mo, automatic pwede na yun sa kabila. Okay? So, ganun siya, ano? And next, spillovers are your responsibility. So, kung may mga spillover ka, pag nanghingi sila ng help sa'yo, nag-message, syempre, it's your responsibility, no? Kasi hindi lang yung bonus. Kailangan din natin sila tulungan. Oh, so, yun yung ginagamit na 2C or yung connect and communicate. Oh, so I think this is the last slide, mga mens, no? Sabi dito, just keep pushing and stay focused. Your hard work will pay off. So, always do your best lang sa pag-i-invite, normal ma-reject, normal mahirapan, basta do your part and tanim ka lang ng tanim. Darating yung time, makukuha mo din yung pinagpe-pray mo. And yan lang mga mens. Ayun, no? I hope meron po kayong natutunan and naintindihan. So, pasensya na, no? Delay tayo na nag-start. Pero ayun, maraming salamat. And back to our host, Mentor Reynalyn. Thank you so much, Mentor Mary Grace. Napakalupit ang ating speaker. Ang ganda ng pagbagsak niya po sa topic natin ng Manual 3.0. So, meron po ba tayong mga katanungan po, mga mentors, para mas lalo pa nating maintindihan yung topic po natin ngayong araw? Picture po muna tayo. Naririnig ko. Test picture po muna tayo. Oh, picture pa pala. Oh, yeah pa. Ayan, dalawa po muna kayo. Total dalawa na kayo nandito sa ano. Ayan, thank you so much, Mentor Mergy, sa napakagandang binagsak na topic, no? So, manual, no? So, importante talaga sa unang pag-join pa lang. So, kailangan ma-manual na natin para alam po nila yung gagawin natin dito, no? So, ayan, maraming salamat po, Mentor guys. Ayan, picturean ko na po kayong dalawa. Papisign po, Mentor Reynalyn. So, ayan. So, parehong magaganda. Yung host kay speaker. 1, 2, 3, smile. Ayan. Si Mentor Mary Grace naman po. Ayan, Mentor Mary Grace. Pisign po and smile. 1, 2, 3, smile. Kevin, wait, I said. Ay, sorry. Nakapikit si ano. Sorry, Mens. Ulit. Nakapikit ka. Okay. 1, 2, 3, smile. Mananggoray. Ay, ano po yun, Mens? Oh. Sorry po. No. Sino? Ay. Ayan, gallery review po. Gallery review. So, sa kaya po mag-open cam, pa-open cam na lang po tayo para maganda tingnan. So, ayan. So, ang dami naka-open cam, no? So, habol pa yung iba. So, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay. So, peace sign po in smile. Okay. So, second slide tayo. So, dito may mga naka-open cam pa din. Ayan. So, 1, 2, 3, smile. Okay. So, ayan. Balik po sa'yo, Mentor Reynalyn. So, thank you so much, Mentor Mary Grace. Oh, so may mga tanong po tayo, mga mentors, about our topic ngayon. Ang ganda ng business po natin na i-explain lahat ng mga bagay na gagawin natin sa ating business. So, kung may mga magtatanong po, magtanong na po. Or we can closing prayer muna po. Question wala po, Ate Mens, or take away. So, pili na lang po kayo, Ate Mens. Tawag po kayo.
Okay. Yes. Sino pong magque-question? Mentor Brenna, gusto niyo po bang mag-ask po? Or Mentor Jean? Sino pong may mga gustong ma-clarify po? Or ako muna po magtatanong kung wala pa. Pwede naman po About ako. the spillover po. Mentor Mary Grace, about the tinatawag na spillover, paano po yun? Ayan. So, yung spillover ments, yun yung mga galing sa taas mo kapag meron kang, may mga tao kasi na hindi sila nasa spillover side eh. So, sariling effort talaga nila left and right. May mga tao naman na nilagay sa spillover side. So, simula sa taas, nabibigyan sila ng mga tao. Like, let's say, halimbawa, nauna ako. So, may mga spillover ako. Galing sa taas. Like, syempre, yung mentor mo, wala nang ibang paglalagyan. Left and right lang naman. And kapag ikaw, nasa spillover side ka, pag nalagay niya yun sa spa side mo, automatic, makikita niyo yun sa genealogy niyo. And that is considered as spillover. So, pag may, simbawa, spillover moment si ano, maghanap tayong pangalan. At Tita Elsa, yan si Tita Elsa, hello po. Halimbawa, si Mentor Elsa po ay spillover nyo. So, every time na may, yung team ni Tita Elsa na nasa side din na yon, diba? Every time na ipapasok yung mga tao na yun, or even siya, automatic, meron kayong nagkakaroon na waiting points. Hindi siya RQV, pero waiting points. So, yun, Mens. Okay, understood po. Thank you, Mentor. Sino pa pong gustong magtanong po kay Mentor Mary Grace po? Let's speak. Hello? Sino po yun? Hindi ko makita. Hello, amazing morning, everyone. Actually, wala po akong question. Mag-thank you lang ako kay Mentor Mary Grace and then sa bumubuo ng training everyday. So, napakalaking bagay po ng yung ginagawa po ninyo sa mga baguhan na kagaya ko. Ang dami ko pong natututunan everyday na pumapasok po ako sa work ko. Ang dami ko pong nakukuhang pointers, and then yung training po today na dapat po matutunan yung IBP, and then laging papasok sa training, and then yung mentoring po laging i-apply. So, yun lang po, wala po akong question. Naintindihan ko naman po yung training today, and thank you, everyone. Thank you so much po, Mens. Ako po may question. Amazing morning po. Amazing morning po. May question po ako. Mentor Grace, amazing morning po. Ang tanong ko po, since kayo po ay isa sa napakabatang nag-join sa IM, doon pong panahon na naisip nyo mag-join sa IM, is it because doon sa nakita nyo po kung gaano kaganda yung kitaan, or there's something else na pwede nyong ma-share sa amin kung bakit nag-join kayo ng ganong kaaga sa IM? Okay po. So, nung una talaga mga mentor, sa mga hindi po nakakaalam, ang nangyari lang nun is, ang unang reason lang is for myself. Gusto ko lang maranasan yung mga bagay na hindi ko nararanasan ng bata ako. Yung mga bagay na, let's say, mga damit. Kasi bunso po ako, sa amin limang magkakapatid, bunso ako. So, alam mo yun,
yung itim, 'di ba, itim na damit galing sa panganay, pagbaba sa'yo, pagbigay sa'yo, wala na, ano na, gray na siguro yung kulay, no? Utas na yung kulay niya. So, yun yung isa sa mga kini-crave ko nung bata ako, ganyan. So, I promise to myself na kapag dumating yung time na nagkaroon ako ng source of income, kahit paano, spoil ko siya, and ibigay ko sa sarili ko yung mga bagay na hindi na ibigay ng magulang ko. Ganun lang po siya nung una, and then eventually, habang ginagawa ko yung business, lumalim siya to the point na kaya po ako nag full-time kasi I'm pretty sure na I am worldwide lang ang kayang magbigay ng pangarap ko habang bata ako. I am lang ang kayang makapag-provide ng mga needs and wants ko habang bata ako. Kasi isang reason din no, yung barley. Ayun na lang po last. Hindi talaga ako interested dun sa mga rank up cars, millions and everything. Gusto ko lang makabenta ng barley. Kasi as a student, 15 years old, napaka-imposibleng makahanap ng trabaho na pwede kang kumita ng 500 pesos minimum per day. Minimum. So, sabi sa akin ni Ate Naomi noon, si Mentor Naomi, kung ikukumpara mo sa labas, para ka nang nagtatrabaho for almost 8 to 13 hours. Hindi ka papagod. At the same time, undergrad ka. Diba? Kung makatatlong box ka or 2 box, para ka ng manager, para ka ng kagaya ko. Diba? So, yun yung advantage. So, yun yung grinab ko. Ayun po. Thank you, Mentor Grace. So, ayun, si Mentor Mary Grace talagang kahit sa edad niyang 19 ay kumikita na siya ng milyon. So, napaka inspiring po sa ating lahat na sa edad na 19 ay ganun na ang kita. So, napakaganda talaga ng opportunity na nandito tayo sa IM Worldwide. Yes. So, maraming salamat, Mentor Grace, sa pagbagsak mo ngayong araw na nadagdagan na naman ang learnings naming lahat na mga mentors. So, are we done po? Or meron pang magque-question? Ayun ako po, Ate Mens. Ayun, amazing morning, Mentor Grace. So, ayun, si Mentor Grace talaga, isa to sa mga loading natin dito dito sa I Am Worldwide, no? Isa sa kabataan na talagang malaki na rin ang resulta. Ayun, Mentor Grace, so para magkaroon din ng idea yung iba, paano mo ginagawa, paano ka nakakapagpapiin ng mga higher package. So, alam ko, Mentor Grace, mga pinapapiin lang to pinakamababa, gold package. So, paano kaya niya nagagawa yun, no, na gold package to? Wala siyang napapapiin na mababang package talaga. Ayun, Mentor Grace, paano po kayo nakakapagpapiin ng matataas na package? Ayun, quick tips lang siguro. For me po, kaya tayo nakapagpa-pay-in ng executive packages. Number 1, meron tayong isinet na standard. Kasi pwede kasing mag-settle ka for associate package. Pero kasi sa akin, ang mindset ko, sa ibang bansa, ang pinakamababa kong i-offer, gold lang. Gold. Tapos, gold plat jade lang. And then, nung medyo dumating na ako sa, hindi naman, parang dumating na ako sa point na, okay, parang medyo nadalian ako nun magpa-gold. So, wag ng gold package. So, sabi ko sa sarili ko, okay, taasan naman natin. Diba? Ginawa kong platinum. Platinum ang pagpipilian. So, doon. Parang ikaw kasi magsiset ng standard sa sarili mo kung ano yung pinakamababa na ibibigay mo sa client. And at the same time, you have to be confident. And confident ka dapat na maganda yung ino-offer mo and na kapag pinush mo sila na mag-executive, wala silang pagsisisihan. Tapos, syempre, kailangan naka-executive account ka din. Tapos, ano pa, may mga closing techniques ako like, maiisip ka ng mga pakulo like mga free shipping, 'di ba? Bawal kasi pala free products 'di ba? So free shipping, promo, everything ganyan, iisip ka talaga. Tapos ano pa bang ginagawa ko? Meron akong meron akong tina-turn na emotional pool. Kailangan mo mahanap yung emotional pool. Kailangan yun yung isa sa way na sa akin. Parang kailangan mo hahanapin yung hugot ng tao. Parang ganito. Tatanong mo sa kanya, hello, kamusta? Parang hindi ka lang kailangan nagbi-build ng rapport. Kailangan meron kang mga key points or like
key questions na want mo itanong para at least magagamit mo sa closing part. Like, let's say, may family ba siya dito sa Pilipinas? Paano mo magagamit yon? Kasi darating sa point na magko-close ka ng deal, tapos ang banat mo dyan, kailangan kahit di niya tanungin, bakit let's say mag-Jade, kahit di niya tanungin, bakit kailangan ko mag-Jade? Kailangan ikaw mismo na sasagot mo. Ate, kailangan mo mag-Jade kasi, di ba nabanggit mo, may family ka sa Pilipinas. Di ba? So, para at least meron silang maiinom. Di ba? Para at least may mga maiinom sila. Alam mo yun, yung ang dami kasing may mga sakit dito. Di ba nabanggit mo, diabetic yung papa mo. So, ngayon, emotional pull yun. Kailangan nyo lang palalimin. Kasi ano yun minsan, parang ganito, even naman ikaw, ask mo yung sarili mo, dumating ka na ba sa point na pasuko ka na sa business na ginagawa natin, pero nung naisip mo yung pamilya mo, hindi mo magawang sumuko. Kasi para sa kanila Ganon din dito. Minsan kahit ayaw ng tao, pero dahil naisip niya, kailangan ng pamilya ko ng barley, kailangan nila makainom. Ang may isip niya, kahit hindi na para sa akin, para na lang sa pamilya ko. So may mga nakausap ako na ganon. And at the same time, halimbawa nasa ibang bansa, pwede mo kasing gawin doon, hello ate, naisip ko kasi, alam mo ano pang kailangan mo? Kasi syempre nasa ibang bansa ka, paano pag nagkasakit ka? Ikaw yung provider ng family nyo, di paano sila? So kailangan, alam mo yun, doble yung gastos mo sa sarili mo at gastos mo sa family mo. And at the same time, ate, alam mo, napakadami naghahanap ng barley dyan. Kaya lang, wala kami makita masyadong pioneer. Isa sa key point mo or keyword, pioneer. Diba? Distributor dyan sa area mo. Halimbawa, let's say, sabihin mo yung specific talaga na lugar niya. Diba? What if ate may umorder? Diba, ng mga kaibigan mo, nagbabarley pala. Dahil wala kang stocks, kayo na sila o-order sa ibang tao. Invest na sa'yo, sa ibang tao pa. Diba? So, mapapaisip siya, oo nga, no? Ano pa ate? Kasi syempre, ang mahal kaya na shipping fee dyan. So, mas makakatipid ka. What if maubos yan agad? Di another shipping fee naman, mapapamahal ka na naman. So, ngayon, napapaisip yung tao. Kailangan mo lang talaga i-open yung mind niya. So, kailangan ikaw alam mo rin kung paano mag-open ang mind ng tao. So, yun lang, Mens. I hope nasagot po yung question niyo. Thank you so much po, Mentor Mary Grace. Thank you so much po, Mentor Mary Grace. Pwede pang magtanong or wala na po? So, May question po si Mentor Normelin. Okay, go ahead, Mentor Normelin. In-on the spot ako ni Mentor Mark. Sino po nagsabi magtatanong? Wala po akong question. Pero sige, maglagay na lang ako ng takeaway. Thank you so much po, Mary Grace. Actually, gusto ko tong Manual 3.0 kasi marami akong bagong pasok and I think kailangan ko talaga siyang ibagsak sa kanila na maibigay ko yung kung ano ba talaga yung kailangan nilang gawin pagpasok nila sa IM Worldwide. And napakaganda talaga nitong Manual 3.0 na ito yung una nating ituro doon sa ating mga bagong pasok na mga mentors. So, yun lang po. Thank you so much. Thank you so much din po, Mentor Normelin. Ang galing-galing niyo po. So, wala na po ba? Pwede na pong mag-closing prayer. Thank you so much, Mentor Mary Grace, sa inyo pong oras. Alam po, magpagaling po kayo. Sabi niyo po may trangkaso po kayo. Napaka-importante po namin dahil hindi niyo po kami, kumbaga kahit may sakit po kayo, nag-training pa rin po kayo sa amin. So, thank you po, Mensa Mary Grace. And Mentor Mary Grace is the youngest Sapphire Elite Executive and youngest millionaire maker. Thank you po. So, pwede na po bang mag-closing prayer na po tayo po?
Mentor Mark? Sige po, Ate Mench, pwede na po. Okay. Let's bow our head po. Maraming salamat po, Panginoon, at natapos namin ang aming training ngayong araw. Nadagdagan na naman po ang aming kaalaman sa pagpapatakbo ng aming business. Tulungan po sana kami na ito rin ang ma-i-apply namin sa aming pamumuhay at patuloy po kaming mag-share nito dahil alam po namin, Panginoon, na nakakatulong kami sa mga taong nangangailangan ng barley, lalo na sa mga nagkakasakit po. Huwag lang po kaming tumigil na mag-share dahil alam po namin ito ay binasbasan mo po at marami na pong nagkakaresulta na dito umuunlad ang kanilang pamumuhay. Sana po wag po kaming pababayaan sa araw-araw. Ingatan mo po kami at sa muli po naming mga susunod pang training, sana ay attend muli kami, Panginoon, at lalo pa naming pagtiyagaan itong business na ito dahil alam naming marami po kaming natutulungang mga tao. Maraming salamat po, Ama. Maraming salamat din po sa naging speaker namin ngayon, si Mentor Mary Grace. Pagalingin po siya, Ama, para lalo po siyang magawa ang kanilang mga tungkulin dito sa papatakbo ng aming business. Hinihiling po namin po ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na siya naming dakilang tagapagligtas. Amen. So, thank you, mentors. Good day to all. So, maraming salamat kay Mentor Grace at sa lahat ng mga umattend po ngayon. Mag-unmute Thank na you, po tayo. mentors. Thank you. Thank you Thank you so po. much.